Hello, hello. What's up mga kukit? Isa ka rin ba sa mga naghahangad or nagtatanong kung pwede ba yung wireless connection sa Lightburn and Laser GRBL? Ayun, yes, pwede siya. Actually, meron akong naunang video tungkol dyan sa wireless connection, and yung ginamit natin doon is yung machine pa lang ni Algo Laser na hindi pa naka-Algo OS or yung wala pang touchscreen controller. So, what we have here today is yung Alpha MK20 watts. Ayun, para naman sa mga gumagamit ng Algo OS or yung mga machine ni Algo Laser na may touchscreen controller. Nakikita nyo dito. Ayun, so tatry natin. Start na tayo. Um, First step, ang una nyong titignan is dapat same yung Wi-Fi connection nyo ng machine at itong laptop nyo. Makikita nyo dito. Ayan. Algo Laser PH. Ayan. Paano nga ba makapunta sa window na to ng machine? Punta tayo sa settings, then Wi-Fi. Ayan. Makita nyo dyan. Ayan. Tapos, ang susunod na check natin is yung IP address. Makita nyo under the Wi-Fi name, andun siya. 192, yan, lapit ko. 192.168.1.39. Ayan, pag nakuha nyo na yun, ito, check nyo dito sa screen na to. Tapos, punta kayo dito sa devices. Pag wala tong tab na to, laser tab, dito sa Windows, hanapin nyo lang yung laser, then enable nyo siya. Ayan. Ayan, click devices. Then, hanapin nyo yung machine profile ng machine nyo. Ito sa akin, Alpha MK2 20 watts. Kasi ito yung gamit natin ngayon. Then, click edit. GRBL. Imbes na serial, USB, Ethernet TCP yung gagamitin natin. Ayan. Next. Then, since gumagamit ako dati ng wireless connection, andito na yung IP address na andun sa machine. Ayan, hindi ko na itatype. Tamad ako. Ayan, click next. Then, eto nga pala, kung napapansin nyo, naka-dark mode yung Lightburn natin. Available na to sa Lightburn Core 2.0, pero hindi pa rin officially released tong version na to. Dito sa version na to is, nakikita nyo yung tinitweak natin dito sa gear icon under units and grids. Andito na siya pag nagsiset-up kayo ng machine. So, ayun. Next, click next, then next. Kita nyo dito, andito yung details, yung IP address. So, click finish, then click yung profile ng machine nyo, then click OK. Pag hindi nag-automatically connect, ayan, click nyo dito, may drop-down arrow. Tapos, hanapin nyo yung Alpha MK220 watts. Click. Ayan. Pag naganyan na siya, ayan, wirelessly connected na. Makikita nyo naman dito na hindi ako connected via USB cable. Ayan, power cable lang yung andyan. So, papakita ko na gumagana yung machine. Ayan. Ayan, pasensya, medyo magulo ha. Rush tutorial. Ayan. Home ko, nagre-respond siya. Tapos, try nating ilagay sa ibang part. Ayun. So, successful yung connect natin wirelessly. And next is try naman natin sa Laser GRBL. Ayan, connect. Open ko na yung Laser GRBL. Same pa rin. Tandaan nyo pa rin yung or kahit wag na pala. Ganito lang yun. Ayan. Full screen natin yung Laser GRBL. Then, click nyo dito. GRBL. Hindi pa connected yung machine kasi hindi naman naka-cord. Ayan. Punta tayo sa settings. Then sa settings, hanapin nyo dito yung under protocol, GRBL, USB serial. May drop down arrow ulit dito. Tapos piliin nyo yung telnet. Ayan. Click save. Then pag naka-save na, pwede nyo i-type dito or click nyo ulit yung GRBL, then Wi-Fi discovery. Click scan. Then antay lang tayo konti. Ayan. Wait lang. Ito yung available. Ayan siya, 192.168.1.39. Ayan. Antay lang natin finish yung scanning niya. Pagka-scan, ayan, click lang natin yung available. Then, click connect. Ayan. Yan na yung sign, yung tumunog. Ring ba?
Eto pala, kung napapansin niyo ang nakalagay dito is mobile connection in progress. Nagpapakita 'yan 'pag naka-connect sa AlgoLaser app. Pero, report ko nga 'yan kasi ang nakalagay sana is wireless connection 'no. Ayan, ayan niyo, ah, report ko 'yan. So, nakikita niyo dito sa screen, papagalawin ko ulit. Ayan, ayan, kita niyo diyan. Try nating pagalawin. Home, ayan na. Ayan na yung ano, laser module. So, pagalawin ko. Tan, 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 tan. So, successful uli yung ano, wireless connection natin. Um, I hope nakatulong yung video na to para kung naiiksian kayo sa USB cable ni AlgoLaser, pwede nyo nang gamitin yung wireless connection, di ba? So yun, kung may mga katanungan kayo, pwede nyo i-comment sa video na to or mag-message lang kayo sa akin. As always, happy engraving, then bye-bye. Thank you, thank you.